Nagsimula ang palabas sa dalawang hitman na nasa isang misyon sa Mexico. Ang dalawang hitman na ito ay nagngangalang Danny Brace at ang kanyang kaibigan na si Hunter. Lumalabas na hindi lang sila magka-partner, si Hunter ay napakalapit kay Danny, kahit si Danny ay tinuturing si Hunter na sarili niyang kapatid. Dito hindi lang sila dalawa sa misyong ito, kundi tinutulungan din ang dalawa sa mga kaibigan ni Danny na nagngangalang Davis at Meyer. Ang kanilang target ay isang opisyal. Agad hinati ni Danny ang grupo niya sa dalawa at si Hunter naman ang sasalakay ng malapitan. Habang si Davis at si Meyer ay naatasan na magbantay mula sa malayo. Aksidenteng nakita ni Danny ang isang bata sa sasakyan ng target na naging dahilan upang hindi siya nakatutok. Dahil dito binari sa kamay si Danny, ngunit sa kabutihang palad ay agad na kinuha ni Hunter si Danny, saka sumakay sa kotse ni Davis at Meyer na sumando sa kanila. Sa daan sinabi ni Danny na magretiro na siya bilang hitman at gusto niyang mamuhay ng normal tulad ng ordinaryong tao. Makalipas ang isang taon mas pinili ni Danny na mamuhay ng tahimik sa gitna ng gubat ng Australia. Noong umagang iyon nang maghugas ng mukha si Danny ay bigla siyang nakatanggap ng sulat. Nang buksan ang sulat ay naglalaman ng larawan ni Hunter na bihag sa uman. Ang sulat ay naglalaman din ng mensahe na humihiling kay Danny na makipagkita sa kanyang dating agent noong si Danny ay hitman pa. Si Danny na tinuturing na si Hunter bilang sarili niyang kapatid, nang hindi naghintay ng matagal ay pinuntahan niya agad ang kanyang agent. Pagdating doon ay pinasakay ng agent si Danny sa sasakyan. Dito ipinaliwanag sa kanya na si Hunter ay kinidnap sa Oman. Sinadya nila ito para puntahan si Danny sa kanilang lugar. Kung hindi pumunta si Danny doon ay hindi magdadalawang isip na tapusin nila si Hunter. Agad na pumunta si Danny sa Oman para iligtas si Hunter. Dumating na si Danny sa tirahan ng boss. Dito si Danny kinailangang suriin ng ilang tauhan para masigurado na walang dalang armas si Danny. Pagkatapos noon ay nakilala ni Danny ang boss na mukhang matanda na. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng boss kung gusto niyang makuha si Hunter. Magtrabaho si Danny sa kanya. Hindi lang iyon, bibigyan din ng boss si Danny ng reward na $6 million. Nagmarinig ito, nang tanong si Danny kung ano ang gawain. Sinabi ng boss na gusto niyang tapusin ni Danny ang pumatay sa kanyang panganay na anak. Noong digmaang gerilya ang panganay na anak ng boss ay kinailangang patayin ng mga tropa ng SAS. Sa katunayan ang panganay na anak ng boss ay isang ordinaryong mamamayan lamang at hindi nakikialam sa mga usapin ng digmaan. Ang boss ay nakatanggap ng impormasyon na ang kanyang panganay na anak ay pinatay ng 3 SAS troops. Hiniling ng boss kay Danny na tapusin niya ang 3 SAS troops na ngayon ay nagretiro na. Ang unang mission ni Danny ay tapusin ang isa sa SAS troops na nagngangalang Stephen Harris. Pumayag si Danny sa misyon, pero ngayon gusto ni Danny na makipagkita muna kay Hunter na hawak nila. Dinala si Danny sa kwarto ni Hunter. Pagdating niya kay Hunter agad na niyakap siya ni Hunter dahil matagal na rin silang hindi nagkita. Sinabi ni Hunter kay Danny na pwede na siyang umalis at wag sundin ang utos ng boss. Dahil si Hunter ay taos-pusong handa kung kailangan niyang mamatay sa lugar na ito bilang parusa sa kanyang mga kasalanan noong nakaraan. Pero syempre hindi iyon hahayaang mangyari ni Danny. Lumapit ang isa sa guard at binigyan ng inumin si Danny, ngunit bago pa umalis ang guard agad na binugbog ni Danny ang gwardya. Sa pagkakataong ito ay balak ni Danny na ilayo si Hunter sa lugar. Ngunit syempre hindi naging madali dahil kinailangan ni Danny na harapin ang mga tauhan ng boss. Nagkaroon ng away sa pagitan nila, pagkatapos ng mahabang labanan si Danny at si Hunter ay pumasok sa isang kwarto. Ngunit pagbukas nila Danny at Hunter ay agad na tinutukan sila ng 2 tauhan ng boss. Nandoon din ang bunsong anak ng boss na si Amir, na pumapalakpak kay Danny. Dito saludo talaga si Amir sa tapang ni Danny sa pagtatangkang iligtas si Hunter, pero idiniin ni Amir na ito ay walang kwenta. Dahil sa labas ay may daan-daang tauhan niya na handang bumaril kay Danny. Kaya dapat sundin na lang ni Danny ang gusto ng ama ni Amir, kaysa mamatay si Danny at Hunter na tanga sa lugar na ito. Sa huli ay hiniling ni Danny kay Hunter na laging ingatan ang sarili. Dahil simula ngayon ay nasa isang misyon na siya sa utos ng boss. Kinabukasan ay pumunta si Danny sa England para bisitahin ang dalawa niyang kasamahan na sina Davis at Meyer. Pagdating niya ay sinabi agad ni Danny na kasalukuyang kailangan niya ang kanilang tulong. Ipinaliwanag ni Danny na si Hunter ay banihag na ngayon ng boss sa Oman. Kung gusto nilang mabuhay si Hunter dapat natapusin ni Danny ang 3 dating miyembro ng SAS. Bibigyan din si Danny ng gantimpala na $6 milyon at si Danny ay nangangako na ibahagi ang lahat ng pera ng pantay-pantay kung si Davis at Meyer ay gusto siyang tulungan. Nang marinig ito, gustong tumulong nina Davis at Meyer. Pagkatapos ay sinabi ni Danny na ang una nilang misyon ay tapusin ang isa sa kanyang 3 target na nagngangalang Harris. Isang dating miyembro ng SAS na ngayon ay nagretiro na at nakatira sa Oman. Pagkatapos na maunawaan ang lahat, ang 3 ay agad silang sumugod sa Oman para simulan ang kanilang misyon.
Dumating si Danny at ang kanyang team sa Oman, agad silang tatlo na nag-espiya sa mga aktibidad ni Harris para simulan ang misyon. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaki na nagngangalang Spike Logan, na kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa isang kilala na tao. Si Spike ang pinuno ng mga dating veterano ng SAS na itinalaga upang protektahan ang lahat ng mga veterano ng digmaan. Sa kasalukuyan ay nakatanggap si Spike ng ulat mula sa kanyang impormante kung mayroong 3 dating miyembro ng SAS na tinutumbok ng hitman mula sa Amerika. Nang marinig ito ni Spike ay agad na nagtungo siya upang talakayin ang bagay na ito sa ibang miyembro. Dito ay sinabihan sila ni Spike na 3 sa kanilang mga kasamahan ang hinahabol ng hitman. Ngunit sa kasamaang palad ay pinakiusapan ng ibang miyembro si Spike na huwag tumugon sa problema lalo na't walang valid na ebidensya. Nang marinig ito, si Spike ay nagalit at nagmamadaling umalis dahil ngayon ay aalis na siya mag-isa. Sa kabilang banda si Danny at ang kanyang team na bumibili ng ilang kagamitan mula sa mga lokal. Dito balak ni Danny na patayin si Harris gamit ang mga sirang tiles para isipin ng mga pulis na namatay si Harris sa pagkakatama sa tiles sa banyo. Hindi nagtagal ay nakita ni Danny ang pagkislap ng liwanag na nagmumula sa tuktok ng burol. Lumabas na ang liwanag ay nanggaling sa informant ni Spike na naghahanap ng ebidensya kay Danny at sa kanyang team. Agad itong napagtanto ni Danny at saka mabilis na hinabol ang impormante. Ngunit sa kasamaang palad ay makakatakas ang impormante sa underground na butas na ginawa niya. Pagkatapos ay nagpa siya si Danny at ang team na bumalik sa kanilang misyon na tapusin si Harris. Si Danny at ang kanyang 2 kaibigan ay dumiretso sa bahay ni Harris dahil ngayon ay tatapusin nila siya bago pa mahuli ang lahat. Matagumpay na nahuli nila si Harris, bago pa man nila ito tapusin nag-video confession muna si Danny kung talagang pinatay ni Harris ang panganay na anak ng boss noong guerrilla war. Sinadya ito ni Danny dahil gusto ng boss ng video confession bago si Harris ay mawala. Malakas na sabi ni Harris oo, nagtanong ulit si Danny kung sino ang nasa likod ng lahat. Sumagot si Harris kung pwede daw malaman ni Danny ito sa isang libro. Dahil ang mastermind ng lahat ng ito ay isang sikat na manunulat. Tapos dinala agad ng grupo ni Danny si Harris sa may banyo, dahil tatapusin na nila si Harris na para bang natama ng tiles ng bathtub ang ulo nito. Pero nang gusto na nilang magsimula ng aksyon ay biglang may kumatok sa pinto, ito ang girlfriend ni Harris. Si Danny din ang unang magbabantay sa girlfriend ni Harris at kung pinilit ng babae na pumasok ay tatapusin din siya ni Danny. Pero buti na lang umalis agad ang girlfriend ni Harris nang malaman niyang nakalock ang pinto ng bahay ni Harris. Bumalik si Danny sa banyo at nakita niya si Harris na tinapos na ni Meyer. Ang unang misyon ay itinuring na kompleto, kaya napagpasyahan ni Danny at ng koponan na umalis doon kaagad. Samantala si Spike ay nakatanggap ng balita na ang isa sa SAS troop na si Harris ay namatay sa banyo. Sigurado si Spike na hindi ito ordinaryong aksidente dahil ito ay kagagawa ng hitman. Sa kabilang banda si Davis ay kasalukuyang bumibisita sa tirahan ng impormante ni Spike na nag-espiya sa kanila kahapon. Nang mahuli ang impormante ay mabilis siyang tinapos ni Davis sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya habang siya ay may kausap sa telepono. Si Davis pagkatapos ay kumuha ng mahahalagang dokumento sa bahay ng impormante. Makalipas ang 1 oras kasama ni Davis si Danny at Meyer. Dito sinabi ni Davis na tinapos na niya ang impormante na nag-espiya sa kanila kahapon. Nang marinig ito syempre tuwang-tuwa si Danny dahil ngayon wala nang mag-espiya sa kanila. Kasabay nito si Danny ay nakakuha ng kanilang pangalawang target mula sa boss. Ang target ay isang dating miyembro ng SAS na nagngangalang Craig at agad na binigay ng boss ang kanyang detalyadong address. Si Danny at ang team ay mabilis na pumunta kay Craig upang subaybayan muna ang kanyang mga gawain. Nakita ni Danny na madalas na pabalik-balik si Craig sa hospital para makita ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpa siya si Danny na magbalat kayo bilang isang doktor, dahil balak niyang patayin si Craig sa pamamagitan ng pagkalason sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay kinailangang mahuli ni Spike si Danny, kaya agad-agad si Danny na tumakas sakay ng kotse. Pagkatapos ng mahabang oras na habulan, pumasok si Danny sa isang bakanteng gusali at dito nagkaroon ng away sa kanilang dalawa. Mukha silang parehas na malakas, pero sa huli ay nagawa ni Danny na matalo si Spike sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang singit. Subalit pinili ni Danny na huwag patayin si Spike dahil si Spike ay hindi bahagi ng kanyang target. Pagkatapos noon ay pumunta si Danny kay Davis at Meyer para pag-usapan kung paano tatapusin si Craig, ang pangalawang target. Sa kasalukuyan ay wala na si Craig sa hospital dahil ngayon ay dapat pangunahan ni Craig ang pagsasanay ng aktibong grupo ng SAS. Ang tanging paraan para tapusin siya ay pumasok sa SAS headquarters. Si Danny, Davis and Meyer ay sumang-ayon sa kanilang plano na pumunta sa SAS headquarters. Si Danny ay nagpanggap bilang SAS member na sasali sa pagsasanay. Habang si Davis at Meyer ay nakamasid mula sa malayo at gumawa ng distraction kung may mangyari.
Makalipas ang ilang minuto si Danny na matagumpay na nakabalat kayo, pagkatapos ay naglagay ng lason sa kape ni Craig. Pagkatapos noon ay nakilahok si Danny sa pagsasanay na pinamunahan ni Craig sa pamamagitan ng paglalakad sa ulan ng nyebe. Ang Snow ay nakakagambala sa pagtingin ng lahat kaya't palakad-lakad si Craig ng mag-isa. Hindi nagtagal at ang nakakalason na epekto ng kape kay Craig ay agad na bumagsak. Mabilis na pinuntahan ni Danny si Craig at hindi nakalimutan na i-record ito dito. Hiniling ni Danny kay Craig na aminin kung siya ay kasali sa pagpatay sa panganay na anak ng boss. Si Craig na wala nang magawa sa wakas ay inamin na niya ang lahat. Pagkatapos siya namatay, agad na ipinadala ni Danny ang recording sa boss, kaya naman sobrang kontento siyang makita ang mahusay na performance ni Danny. Sa kabilang banda ay pinapakita nito kay Spike na kakakuha lang ng balita tungkol sa pagkamatay ni Craig. Lalong nagagalit siya at ipinangako niyang mahuhuli si Danny at ang kanyang mga kasamahan sa lalong madaling panahon. Si Danny ay nakikipagkita sa kanyang agent, dito ang agent ay nagbibigay ng data sa ikatlong target ni Danny mula sa boss. Sinabi ng agent na may sakit ang boss, kaya siya ang inatasan na ibigay ang data na ito kay Danny. Lumalabas na ang susunod na target ni Danny ay isang dating miyembro ng SAS na nagngangalang Simon, kung magagawa ni Danny na tapusin si Simon at magpadala ng ebidensya ng video sa boss. Doon na matatapos ang misyon ni Danny, nangako din ang boss na agad niyang ilalabas ang matalik na kaibigan ni Danny na si Hunter at magbibigay din ng $6 milyon. Kinabukasan si Danny ay nakikipag-ugnayan sa isang babae. Ang babae pala ay si Ann na nobya ni Danny. Dito tinanong ni Ann kung kailan babalik si Danny sa Australia. Dahil miss na niya si Danny, nangako si Danny na uuwi na siya kaagad. Pagkatapos noon ay agad na nakipagkita si Danny kina Davis at Meyer para simulang subaybayan si Simon ang huli nilang target. Nakita ng team si Simon na nakikipaglaban sa mga masasamang lalaki na walang ingat na pumarada sa harap ng bahay. Tapos nakita rin ni Danny si Spike na biglang dumating para awatin si Simon. Pakiramdam na hindi maganda ang sitwasyon ni Danny at ang team ay nagpas siyang bumalik sa kanilang base. Pagdating sa base, nagtakda agad si Danny ng diskarte para tapusin si Simon sa pamamagitan ng pagmukhang namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos noon ay bumili agad si Danny at ang koponan ng isang truck at binago nila ito sa paraang gusto nila. Ang truck na ito ay gagamitin sa pagbangga sa kotse ni Simon. At matiyak na mamamatay si Simon sa lugar at nag-hire din si Danny ng driver na nagngangalang Jake para panoorin ang sasakyan ni Simon mula sa malapit na distansya kasama si Meyer. Kinabukasan ay kumilos si Danny at ang kanyang koponan. Si Davis ang namamahala sa pagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo. Habang si Meyer at ang driver ay susundan ang sasakyan ni Simon mula sa isang malapit na distansya. Habang si Danny na mismo ang magdadrive ng truck hanggang sa magsimula na ang kanilang aksyon. Nang nasa kalsada na ang tanker truck mabilis na bumangga ang sasakyan ni Simon na naging resulta na matagumpay na natapos si Simon sa aksidente. Ngunit sa kasamaang palad ay may isa sa mga miyembro ng SAS na nanunood sa mga kilos ni Meyer. Si Meyer na ayaw ng mga saksi ay nagpasya na habulin ang miyembro ng SAS hanggang sa magkaroon ng habulan. Huminto ang habulan sa isang pier at agad tinutukan ni Meyer ng baril ang miyembro ng SAS. Subalit nanlaban ito at sinakal si Meyer. Ang driver na nakakita ng pangyayaring ito ay sinadya din niyang barilin mula sa likuran ang miyembro ng SAS. Ngunit sa kasamaang palad ay tumama ang bala sa ulo ni Meyer. Dahil dito ang miyembro ng SAS at si Meyer ay kinailangang mamatay ng magkasabay. Pagkatapos noon ay iniulat ng driver ang lahat ng mga pangyayari kanina kay Danny, at si Danny ay nagalit dahil kinailangan ng isa sa kanyang mga kasamahan na mamatay. Samantala si Spike na ngayon lang nakarinig ng balita tungkol sa pagkamatay ni Simon, dito ay galit na galit si Spike dahil mabilis na nawala ang marami sa kanyang mga miyembro. Agad na humingi ng tulong si Spike sa mga aktibong miyembro ng SAS upang hulihin si Danny at ang kanyang team. Si Davis na nakikipagtalik sa hotel, si Davis ay agad nilang kinuha para ibigay kay Spike. Ngunit dito sinubukang tumakas ni Davis sa pamamagitan ng pagtakbo sa gitna ng kalsada hanggang sa huli si Davis ay namatay. Samantala pagdating sa bahay ni Spike ay tinutukan agad siya ni Danny. Pinaalala ulit ni Danny si Spike na hindi na makialam sa kanyang gawain. Kung si Spike ay maglakas loob na magpakita muli ay hindi magdadalawang isip si Danny na tapusin si Spike. Kinabukasan si Danny na bumalik sa Oman upang bisitahin ang boss. Dito hiniling ni Danny sa boss na palayain si Hunter at ibigay ang pera. Dahil ngayon ay natapos na ang lahat ng kanyang mga misyon. Ang boss ay lubos na nasiyahan sa ginawa ni Danny at syempre tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Pagkatapos ay pinakawalan ng boss si Hunter at ililipat niya ang $6 milyon kay Danny. Pagkatapos matiyak na ang tatlong target ay ganap na napatay, may liligtas na ni Danny si Hunter tapos umalis na agad sila. Kinabukasan si Danny ay car arating lang sa Australia at agad niyang nakita si Ann ang girlfriend niya.
Dito nangako si Danny na hindi na siya iiwan dahil natapos na ang lahat ng trabaho niya. Kinagabihan si Danny ay kinuntak ng bunsong anak ng boss, na nagsasabi na may isa siyang tao na dapat tapusin. Siya ang mastermind sa likod ng mga taong pumatay sa panganay na anak ng boss. Pag tumanggi si Danny hindi sila magdadalawang isip na tapusin si Ann. Bilang unang banta naglagay si Amir ng bala sa tagiliran ni Ann. Dumiretso si Danny kay Ann na natutulog na siguradong may bala sa tagiliran ni Ann ayon sa sinabi ni Amir. Nang gabing iyon ay agad na dinala ni Danny si Ann sa Paris para ipagkatiwala kay Hunter. Pagdating ni Danny ay pinakiusapan ni Danny si Hunter na bantayan si Ann dahil ngayon ay babalik ulit siya para magsagawa ng misyon mula sa boss. Ngayon ay nasa London si Danny para makipagkita muna kay Amir sa isang hotel bago isagawa ang misyon. Pagdating sa hotel agad na binugbog ni Danny ang ilan sa mga tauhan ni Amir na gustong suriin siya. Pagkatapos ay nakipagkita si Danny kay Amir at agad namang ipinaliwanag ni Amir na ang target ni Danny sa pagkakataong ito ay isang manunulat na nagngangalang Ranal. Siya mismo ang mastermind sa likod ng pagpatay sa kapatid ni Amir. Kung matatapos ni Danny si Ranal, nangako si Amir na hindi na niya guguluhin si Danny. Pagkatapos ay umalis si Danny para hanapin si Ranal ang huling target. Sa kabilang banda si Spike na nakikipagpulong sa membro ng SAS. Hiniling niya sa lahat na hulihin si Danny. Dahil maaaring target na niya ngayon si Ranal. Si Spike ay alam na si Ranal ang huling target ni Danny. Dahil alam ni Spike na si Ranal ang mastermind sa likod ng pagpatay sa panganay na anak ng boss. Si Spike ay paprotektahan si Ranal. Dahil kung tutusin si Ranal ay isang dating miyembro ng SAS na dapat niyang protektahan. Pagkatapos ay dinala agad ni Spike at ng kanyang mga miyembro si Ranal sa gusali. Naglagay din si Spike ng isang bomba sa pintuan kung sakaling dumating nga si Danny sa gusali. Hindi nagtagal dumating ang isang lalaking nakasuot ng helmet at napagtanto ni Spike na si Danny ito. Si Spike ang nagpaalam kay Danny na buksan ang pinto hanggang sa nagkaroon ng pagsabog. Hindi pala si Danny ang tao, kundi ang driver ni Danny na si Jake na aksidenteng nakabaril kay Meyer. Si Danny mismo ay nakapasok sa kabilang pinto hanggang sa makarating sa silid ni Ranal ang huling target niya. Agad na tinapos ni Danny si Ranal sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Pagkatapos ay tumakas si Danny sa bintana. Si Spike na napagtanto na lamang na si Danny ay natapos na si Ranal ay agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga miyembro na habulin si Danny hanggang sa magkaroon ng habulan. Sa huli ay napalibutan si Danny kaya kailangan niyang mahuli. Si Danny ay hininterrogate ni Spike kahit na plano ni Spike na tapusin si Danny. Nang biglang may member ng SAS na nagtaksil tapos tinutukan ng baril si Spike at si Danny. Napag-alaman na ang lalaking ito ay nakakuha ng $6 milyong mula sa boss. Pero buti na lang nakalaban si Danny kahit nakatali siya. Tapos nakatakas si Danny sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Pagkatapos si Spike ay agad na tinapos ni Spike ang miyembro na nagtaksil sa kanya. Kinabukasan ay pumunta si Spike sa boss para makipagkita. Walang sabi-sabing pinatay agad ni Spike ang boss sa harap ni Amir, ang kanyang bunsong anak. Si Spike ay ginawa ito bilang paghihiganti para sa 4 na kasamahan na pinatay ni Danny. Nang makitang ito ay natuwa pa si Amir dahil simula ngayon ay mapupunta na sa kanya ang lahat ng pagmamay-ari ng kanyang ama. Si Amir ay nagbigay din ng $6 million na premyo kay Spike. Dahil sa pagtapos sa kanyang ama, casual na nagmadaling umuwi si Spike habang may bitbit na malita ng pera. Ngunit hindi na mamalayan ni Spike na tila nakamasid sa kanya si Danny at hinabol agad siya ni Hunter. Binangga ni Danny ang sasakyan ni Spike na nagpainto sa kanya. Tapos hinawakan ni Danny si Spike sabay tutok ng baril, sa kanya hiniling na iabot ang pera. Ayaw mamatay ni Spike kaya binigay niya ang kanyang malita kay Danny. Ngunit si Hunter na hindi baliw sa pera ay nag-iwan din siya ng pera para kay Spike. Na ngayon ay nagkasundo na sila at nangangakong hindi na muling makikialam kay Danny at Hunter. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Makalipas ang ilang araw si Danny ay pinuntahan ang kanyang girlfriend na si Ann. Ngayon nangako si Danny hindi na niya iiwan si Ann at mabubuhay magpakailanman kasama si Ann. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.